Ang mabigat at maalinsangang hangin sa loob ng kanilang maliit na barong-barong ay tila isang kumot na bumabalot at sumasakal kay Kian. Sa labas ang kulimlim na langit ng Maynila ay nagbabadyang magbuhos ng malakas na ulan, ngunit sa loob ang init na nagmumula sa dikit-dikit na mga yero at pinagtagpi-tagping kahoy ay mas nakakabahala. Bawat paghinga niya ay tila may bigat, lalo na kapag naririnig niya ang mahinang pag-ubo ng kanyang kapatid. Si Luna, 8 taong gulang, ay nakahiga sa isang manipis na banig sa sahig. Ang kanyang mukha ay maputla, maliban sa mamula-mulang pisngi na nagpapakita ng lagnat. Ang kanyang mga labi ay tuyo at bitak-bitak at ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Kanina pa niya binabantayan ang pagtulog nito, umaasang ang pamamahinga ay magdudulot ng kahit kaunting ginhawa. Kuya, halos pabulong na tawag ni Luna, sapat lang upang marinig ni Kian sa gitna ng ingay ng mga nagiinuman sa kabilang bahay. Mabilis na lumapit si Kian at hinawakan ang noo nito. Nagsusumigaw sa init. Luna, anong kailangan mo? May masakit ba sa'yo? Umiling ang bata at sa paggalaw nito ay tila nang hina palalo. Gutom na ko, kuya. At nilalamig ako. Isang matalim na kirot ang tumusok sa dibdib ni Kian. Gutom. Ang salitang yon ay naging isang sumpa sa kanilang buhay mula nang pumanaw ang kanilang ina, si Angelica. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang natitirang kaunting pera mula sa paglalabada ng kanilang ina ay matagal nang naubos. Ngayon umaasa na lang sila sa tira-tirang kanin na bigay ng kanilang kapitbahay na si Aling Nita. Ngunit sa araw na ito, kahit si Aling Nita ay walang maibigay. Maghintay ka lang ha, gagawa ng paraan si kuya. Sabi ni Kian, pilit na pinatatatag ang kanyang boses kahit na ang sarili niyang tiyan ay kumakalam. Muling umubo si Luna at sa pagkakataong ito, isang butil ng luha ang gumulong mula sa gilid ng kanyang mga mata. Si Inay, nasaan na si Inay? Napalunok si Kian. Nasa langit na si Inay, Luna. Binabantayan niya tayo, kaya kailangan mong maging malakas. Ngunit habang sinasabi niya iyon, nakita niya kung paano unti-unting pumikit ang mga mata ng kapatid. Ang paghinga nito ay naging mas mababaw. Isang takot na hindi niya pa naramdaman noon ang biglang gumapang sa kanyang buong katauhan. Hindi niya hahayaang pati si Luna ay mawala sa kanya. Sa pagmamadali, kinapa niya ang ilalim ng kanilang sahig na gawa sa tabla. May isang kahoy doon na medyo nakaangat. Sa ilalim nito, nakatago sa isang lumang piraso ng tela ay ang nag-iisang bagay na ipinagbilin ng kanilang ina. Kian, anak, makinig ka. Tila naririnig pa niya ang mahinang tinig ng kanyang inang, si Angelica, ilang araw bago ito bawian ng buhay. Ano man ang mangyari, huwag na huwag mong gagamitin ito. Isang sumpa ang dala nito. Pangako mo sa akin, anak. Nanginginig ang mga kamay ni Kian habang binubuklat niya ang tela. Lumabas ang isang makintab at kulay gintong card. Sa gitna nito nakaukit sa eleganting mga titik ang iisang salita. Perlas. Ito ang card na laging daladala ng kanilang ina. Ngunit kailanman ay hindi niya nakitang ginamit. Isang piraso ng plastik na hindi nababagay sa kanilang maruming mundo. Napatingin siya sa anyo ni Luna na tila wala ng buhay. Ang pangako niya sa ina ay mahalaga. Ngunit ang buhay ng kanyang kapatid ay mas mahalaga. Patawarin mo ako, Inay. Bulong niya sa hangin. Pero kailangan kong iligtas si Luna. Mabilis niyang isinuot ang kanyang pudpod na tsinelas at maingat na isinara ang pinto ng kanilang barong-barong. Tumakbo siya palabas sa makikitid at maputik na eskinita ng kanilang lugar sa tabi ng estero. Bawat hakbang niya ay isang pakikipag-unahan sa oras. Ilang kanto mula sa kanilang bahay ay ang maliit na sari-sari store ni Aling Rosa na may maliit ding butika sa gilid. Hingal na hingal siyang sumandal sa rehas na bintana nito. Aling Rosa, pabili po. Sigaw niya. Lumabas ang matandang babae na kakunot ang noo. O Kian,
Anong atin? Wala akong maipapautang na ngayon ha? Hindi po, Aling Rosa, sabi ni Kian habang inaabot ang gintong card. Ang kintab nito ay tila isang bituin sa gitna ng madilim na hapon. May pambayad po ako. Pabili po ng lugaw na instant at gamot sa lagnat. Yung pinakamabisa po. Napatitig si Aling Rosa sa card. Kinuha niya ito at pinagbali-baliktad. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa pagdududa. Saan mo nakuha to, bata ka? Anong klaseng card na to? Ninakaw mo to, no? Hindi po. Sa nanay ko po yan, kay Angelica. Desperadong sagot ni Kian. Alam ko po ang numero. Kaarawan po ni inay. Pakiusap po, Aling Rosa. Kailangan na po ng kapatid ko. Nakita marahil ng matanda ang katapatan at pag-aalala sa mga mata ni Kian. Bagamat nag-aalinlangan, kinuha niya ang luma niyang card terminal, isang bagay na bihirang gamitin sa kanilang lugar. Isinaksak niya ang card. O sige, ilagay mo ang numero, sabi niya habang iniaabot ang terminal kay Kian. Nanginginig ang mga daliri ni Kian habang pinipindot niya ang 4 na numero, ang buwan at araw ng kapanganakan ng kanyang ina. Pagkatapos ay isang sandali ng nakabibinging katahimikan. Maya-maya pa isang matinis na tunog ang bumasag sa katahimikan. Lumabas ang isang maliit na resibo. Approved! Hindi makapaniwalang napatingin si Kian sa resibo. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Mabilis na inabot ni Aling Rosa ang mga gamot at 2 pakete ng lugaw. Salamat po, maraming salamat po, sabi ni Kian at muling tumakbo pabalik sa kanilang bahay, yakap-yakap ang kanilang pag-asa. Sa parehong sandali sa pinakamataas na palapag ng Roxas Towers sa Makati, isang matinis at mapilit na alarma ang biglang umaling-aungaw sa malawak at tahimik na opisina ni Don Francisco Roxas. Ang mata ng lalaki na nakaupo sa kanyang silyang gawa sa mamahaling katad ay napabaling mula sa malawak na bintanang salamin kung saan tanaw ang buong syudad. Sa kanyang mesa sa isang espesyal na terminal na hindi pa tumutunog sa loob ng 15 taon, isang pulang ilaw ang kumikislap-kislap. Ang kanyang personal na katulong ay mabilis na pumasok puno ng pag-aalala. Don Francisco, ano po ang tunog na yon? Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Nanginginig ang mga kamay ni Don Francisco habang nakatitig sa screen. Nakasulat doon ang mga detalye ng transaction card name, Perlas Location, Rosa's Sari-Sari Store and Botica, Tondo, Manila. Amount, PHP 250 Kakandaan. Bumagsak sa mamahaling alpombra ang tasang porselana na hawak niya na basag at kumalat ang mainit na kape. Hindi niya ito inalintana. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa salitang perlas. 15 taon. 15 taon ng paghihintay ng pagsisisi ng katahimikan. Ang card na ginawa niya para sa kanyang kaisa-isang anak, ang kanyang pinakamamahal na si Angelica, na tumalikod sa kanya at sa kanilang kayamanan para sa isang lalaking hindi niya matanggap. Isang malakas na emosyon ang bumuhos sa kanyang puso, isang halo ng pag-asa at matinding sakit. Buhay siya. Bulong niya ang kanyang boses ay garalgal dahil sa hindi mapigilang pag-iyak. Bigla siyang tumayo, ang kanyang dating mahinahon na anyo ay napalitan ng isang desperadong utos. Hinawakan niya sa braso ang kanyang katulong. Buhay ang anak ko. Ginamit niya ang card. Hanapin ninyo siya. Sigaw niya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong opisina. Ipadala ang lahat ng tauhan. Puntahan ninyo ang lugar na yan ngayon din. Pero Ginoo, nag-aalangang sabi ng katulong, 15 taon na pong hindi aktibo ang card na yan. Walang imposibleng putol ni Don Francisco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Naramdaman ko buhay ang aking Angelica. Ngayon nasarhan ninyo ang bawat eskinita sa lugar na yon. Kung kinakailangan, huwag ninyo siyang hahayaang mawala
sa akin muli. Sa garahe ng mansyon ng mga Roxas sa Forbes Park ang mga pinto ay sabay-sabay na nagbukas. Sunod-sunod na umandar ang makina ng 5 magkakaparehong itim na SUV. Ang kanilang mga tinted na bintana ay nagtatago sa mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Sa loob ang pinakamagagaling na security personnel ng Roxas Group. Sa isang iglapang convoy ay humarurot palabas ng gate. Ang kanilang mga sirena ay tahimik, ngunit ang kanilang presensya ay mabigat at mapanganib. Tinatahak nila ang mga kalsada ng syudad patungo sa isang mundong malayong-malayo sa kanilang pinanggalingan, isang mundo ng putik-yero at estero, kung saan ang isang batang lalaki ay kasalukuyang nagpapakulo ng lugaw, walang kamalay-malay, sa paparating na bagyo na dala ng isang piraso ng gintong plastik. Ang init ng lugaw na sinubo ni Kian sa kapatid ay unti-unting nagpapanumbalik ng kulay sa maputlang mukha ni Luna. Pagkatapos ng gamot ang lagnat nito ay bahagyang bumaba. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa buong araw isang munting nangiti ang sumilay sa mga labi ng bata. "Salamat, kuya," mahinang sabi ni Luna bago muling pumikit dahil sa antok. Habang pinagmamasdan ni Kian ang payapang pagtulog ng kapatid, isang panandaliang kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso. Ang pagsuway niya sa habilin ng ina ay nagligtas sa buhay ni Luna. Iyon lang ang mahalaga. Pinunasan niya ang mumunting butil ng pawis sa noo ng kapatid at umupo sa isang sulok yakap, ang card na gawa sa gintong plastik. Ngunit ang katahimikan sa kanilang estero ay hindi nagtagal. Nagsimula ito bilang isang mahinang ugong isang tunog na hindi pamilyar sa kanilang lugar na sanay sa ingay ng tsismisan, sigawan ng mga bata at malakas na tugtugin mula sa mga radyo. Ang ugong ay papalakas tila dagundong ng isang paparating na kulog. Napadungaw si Aling Nita sa kanyang bintana. Napahinto ang mga nagiinuman sa kanto. "Ano yon?" tanong ng isa. At pagkatapos nakita nila 5 magkakaparehong itim na SUV na may mga bintanang hindi matanaw ang loob, ang dahan-dahang gumagapang sa makipot at maputik nilang eskinita. Ang kanilang makintab na pintura ay tila isang insulto sa kalawang at dumi ng kanilang paligid. Huminto ang mga sasakyan at mula sa mga ito ay nagsilabasan ang mga lalaking nakasuot ng itim na suit. At sa laming pang-araw, kahit pa makulimlim ang langit, ang kanilang mga sapatos na gawa sa mamahaling katad ay lumubog sa putik, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagpakita ng anumang emosyon. Isang malamig na kaba ang biglang dumaloy sa mga ugat ni Kian. Alam niyang sila ang pakay ng mga ito dahil ito sa card. Mabilis niyang isinara at hinarangan ng silya ang kanilang manipis na pinto. Niyugyug niya ang balikat ni Luna. "Luna, gising. Kailangan nating umalis." Nagising ang bata, takot at pagkalito ang nasa mga mata. "Kuya, sino sila?" "Hindi ko alam, pero masamang tao sila. Halika na." Hinila niya si Luna patungo sa maliit na bintana sa likod ng kanilang barong-barong, isang butas na ginagamit nila para makatakas kapag may mga nagwawalang lasing. Ngunit pagdungaw niya, 2 pang lalaking nakasuit ang nakatayo na roon, tila alam na alam ang bawat sulok ng kanilang tirahan. Napapaligiran na sila. Isang malakas na katok ang yumanig sa kanilang pinto. "Buksan niyo to." Niyakap ni Kian si Luna na nagsisimula ng umiyak sa takot. "Shh! Huwag kang maingay. Huwag kang matakot. Nandito si Kuya." Ngunit ang pinto na gawa lang sa pinagtagpi-tagping kahoy ay hindi itinayo para sa ganitong uri ng puwersa. Sa isang malakas na sipa, bumigay ang sira-sirang kandado at bumukas ito ng maluwag. Pumasok ang mga lalaki at sa likod nila, dahan-dahang lumakad papasok ang isang matandang lalaki. Si Don Francisco Roxas. Nakasuot siya ng mamahaling barong, ngunit ang kanyang mukha ay lukot-lukot sa pag-aalala at pagod. Ang kanyang mga mata ay mabilis na ginalugad ang kabuuan ng maliit na silid
Ang dumi ang amoy, ang kahirapan. At pagkatapos ang kanyang tingin ay napako sa isang bagay na nakasabit sa dingding. Isang maliit at kupas na litrato ni Angelica ang kanyang anak. Nakangiti ito sa litrato, ngunit kahit ang nangiting iyon ay may bakas ng kalungkutan. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa lalamunan ng matanda. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod at dahan-dahan siyang napaluhod sa maruming sahig. Angelica, anak ko. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit na naipon sa loob ng 15 taon. Hinampas niya ang sahig. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ang papa. Walang naintindihan si Kian. Ang alam niya lang ay ang matandang ito na mukhang napakapoderoso ay umiiyak na parang isang bata sa harap ng litrato ng kanilang ina. Lumapit ang isa sa mga tauhan sa matanda. Don Francisco ang mga bata po. Doon lang napansin ni Don Francisco ang 2 bata sa sulok, magkayakap at nanginginig sa takot. Tumingin siya kay Kian, pagkatapos ay kay Luna. Sa mga mata ng mga bata, nakita niya ang mga mata ng kanyang anak. Mga apo ko, sabi niya halos pabulong. Tumayo siya, tinulungan ng kanyang mga tauhan at dahan-dahang lumapit sa kanila. Huwag kayong matakot. Ako ang lolo ninyo. Ang paglalakbay mula sa Tondo hanggang Forbes Park ay tila isang panaginip para kay Kian. Nakaupo sila ni Luna sa malambot na upuan ng isang sasakyang malamig. Ang hangin at walang ingay na maririnig mula sa labas. Si Luna ay nakatulog sa kanyang kandungan, pagod sa takot at sakit. Si Kian naman ay nanatiling gising mahigpit. Ang hawak sa kamay ng kapatid, pinagmamasdan ang mga naglalakihang gusali na kanilang dinaraanan. Huminto sila sa harap ng isang napakataas na gate na bakal. Bumukas ito ng kusa at bumungad sa kanila ang isang tanawing hindi pa nila nakikita kahit sa mga pelikula. Isang malawak na hardin na may mga ilaw na parang mga bituin sa damuhan. Isang malaking fountain sa gitna. At sa dulo ng lahat, isang bahay na mas malaki pa sa buong eskinita nila, isang puting mansyon na tila isang palasyo. Pinagbuksan sila ng pinto. Pagbaba nila, naramdaman ni Kian ang lamig ng marmol na sahig sa kanyang mga pudpod na tsinelas. Ang loob ng bahay ay mas nakakasilaw pa kaysa sa labas. Isang dambuhalang chandelier ang nakabitin mula sa mataas na kisame at ang hagdanan ay tila paikot paakyat sa langit. Maligayang pagbabalik, Don Francisco. Bati ng isang linya ng mga katulong na nakaputing uniforme. Dinala sila sa sala kung saan ang mga sofa ay mas malalaki pa kaysa sa kanilang buong barong-barong. Dito sila naghintay habang si Don Francisco ay umakyat sa itaas upang magbihis. Maya-maya pa 2 tao ang bumaba mula sa hagdanan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng plansadong-plansadong polo at isang babaeng nakasuot ng eleganteng bestida at napapalibutan ng mga alahas. Sila ay sina Victor at Eileen Roxas. Napatigil sila nang makita ang 2 marungis na bata sa gitna ng kanilang malinis at mamahaling sala. Victor, ano ito? Tanong ni Eileen at sa kanyang boses ay may halong pandidiri. Tinaas niya ang kanyang kamay at tinakpan ang kanyang ilong. Anong amoy na to? Amoy estero. Yuck! Si Victor ay ngumisilang isang ngangising hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Mukhang nakahanap ng bagong mga laruan ng kuya ko. Lumapit si Eileen sa kanila, tinitingnan sila mula ulo hanggang paa na. Para bang sila ang pinakamaruming bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Mga katulong, sigaw niya. Dalhin niyo ang mga batang ito sa likod. At kumuha kayo ng alcohol at Lysol. I-disinfect ninyo sila bago pa nila madumihan ang buong pamamahay na ito. Naramdaman ni Kian na humigpit ang yakap ni Luna sa kanyang binti. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kapatid at ang takot na yon
ay mabilis na naging apoy sa kanyang dibdib. Tumayo siya ng tuwid sa gitna ng napakalawak at nagniningning na sala sa harap ng mga taong tumitingin sa kanila na parang mga basura. Itinaas ni Kian ang kanyang ulo. Hinarap niya ang masasamang tingin ni Eileen. Hindi natatakot, hindi sumusuko. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Luna, isang tahimik na pangako na kahit sa loob ng palasyong ito, hindi niya hahayaang may manakit sa kanila. Hindi ito ang aming tahanan, isip ni Kian. Isa itong kulungan na gawa sa ginto. At sa sandaling iyon, alam niyang ang kanilang pagdating sa mansyon ay hindi isang katapusan, kundi simula pa lamang ng isang mas malaking laban. Ang hapagkainan ng mga Roxas ay isang obra maestra. Ang mahabang mesa na gawa sa kahoy na nara ay kumikinang sa ilalim ng liwanag mula sa kristal na chandelier. Ang mga kubyertos ay gawa sa pilak at ang bawat plato ay may gintong selyo ng pamilya. Para kina Kian at Luna, ang tanawin ay tila mas nakakatakot kaysa sa nakakagana. Naupo sila sa magkabilang dulo ng mesa sa pagitan ni Don Francisco. Sa tapat nila magkatabing naupo sina Victor at Eileen. Ang kanilang mga mukha ay kasing tigas ng marmol na sahig. Isang hukbo ng mga katulong ang tahimik na nagsilbi ng pagkain, mga putaheng hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. Isang buong manok na nilitsyon, malalaking hipon na naliligo sa sarsa at kanin na napakaputi at buo. Ang amoy ng pagkain ay dapat sanay isang paanyaya, ngunit para kay Kian ito ay lason. Bawat subo ay tila may kasamang paghamak mula sa mag-asawang nasa tapat nila. Kian, Luna, mga apo, kumain na kayo, sabi ni Don Francisco pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Huwag kayong mahiya. Ito na ang tahanan ninyo. Hindi sumagot si Kian. Kumuha siya ng kanin at isdang inilagay sa kanyang plato at sinimulang subuan si Luna na tila takot hawakan kahit ang sarili nitong kutsara. Kaya ko na, kuya, bulong ni Luna, ngunit ang mga mata nito ay hindi umaalis sa masamang tingin ni Eileen. Kumain ka lang. Sagot ni Kian, hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga kaaway. Ramdam niya ang kanilang bawat paghinga, ang bawat pag-ikot ng kanilang mga mata. Sa kabila ng takot ang gutom may isang makapangyarihang kalaban. Ang amoy ng nilitson na manok ay tumatagos sa puso ni Luna. Dahan-dahan itinaas niya ang kanyang maliit at nanginginig na kamay, sinusubukang abutin ang isang piraso ng hita ng manok na malapit sa kanya. Bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri sa pagkain, isang matalim na kidlat ng pilak ang humampas sa kanyang kamay. Isang matinis na tunog ang umalingaw-ngaw ng tamaan ng tinidor ni Eileen ang likod ng palad ni Luna. Aray! Sigaw ng bata at mabilis na binawi ang kanyang kamay na namumula na ngayon. Ang mga butil ng luha ay agad na namuo sa kanyang mga mata. Wala ka bang natutunang tamang pag-uugali? Malamig na sabi ni Eileen, ibinaba ang kanyang tinidor na para bang wala lang nangyari. Sa isang disenteng hapagkainan, hindi ginagamit ang kamay at hindi nauuna ang mga bata sa matatanda. Ang pag-iyak ni Luna ay tila isang mitya na nagsindi ng apoy sa loob ni Kian. Sa isang iglap, nawala ang kanyang takot, napalitan ng purong galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at tiyak. Kinuha niya ang baso ng malamig na tubig sa kanyang harapan. Sa isang kisap mata ang laman nito ay lumipad sa ere at malpok ng buong buo sa perpektong pagmumukha ni Eileen. Isang nakakabinging tili ang kumawala kay Eileen. Ang malamig na tubig ay tumulo mula sa kanyang buhok na may mamahaling ayos dumaloy sa kanyang leeg at pinasa ang kanyang damit na gawa sa seda. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at galit. Hayop kang bata ka! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Victor. Itinulak niya ang kanyang silya
na lumikha ng isang malakas na kalabog at mabilis na lumibot sa mesa patungo kay Kian. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang sampalin ang bata. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, isang mas malakas na puwersa ang pumigil sa kanya. Isang malutong na sampal ang dumagundong sa katahimikan ng buong silid. Hindi si Kian ang tinamaan kundi si Victor. Ang sampal ay nanggaling kay Don Francisco, na ngayon ay nakatayo ang kanyang dibdib, ay umaalon sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik na parang isang agila. Napahawak si Victor sa kanyang pisngi na agad na namula. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagtingin sa kanyang nakatatandang kapatid. Subukan mo lang na pagbuhatan ng kamay ang apo ko, Victor. Sabi ni Don Francisco, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng panganib. At titiyakin kong sa kalsada ka matutulog ngayong gabi. Naiintindihan mo. Napatanga si Victor. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ikaw naman, Eileen. Pagpapatuloy ng matanda, ibinaling ang tingin sa nanginginig na babae. Kung ang pagtrato mo sa isang nagugutom na bata ay mas mahalaga kaysa sa kanyang nararamdaman, marahil ay hindi ka nababagay sa pamamahay na ito. Bumagsak ang balikat ni Eileen. Ang kanyang galit ay napalitan ng pagkatalo. Humahagulgol siyang tumakbo paakyat ng hagdan. Sinundan siya ni Victor, ngunit bago umalis ay tinapunan niya si Kian ng isang tingin na nangangako ng paghihiganti. Nang sila na lang ang natira, ang galit sa mukha ni Don Francisco ay napalitan ng matinding lungkot. Lumuhod siya sa harap ni Luna at marang hinawakan ang kamay nitong namumula. Patawarin mo si Lolo Apo. Hindi ko nahahayaang may manakit sa inyo. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang hapunan ay tapos na. Inutusan ni Don Francisco ang isang katulong na ihatid ang magkapatid sa kanilang silid, isang kwartong mas malaki pa sa 3 pinagsama-samang barong-barong na may 2 malalambot na kama. Hindi makatulog si Kian. Ang galit ay napalitan na ng takot. Alam niyang ang ginawa niya ay magkakaroon ng masamang kapalit. Dahil sa uhaw, dahan-dahan siyang lumabas ng silid para maghanap ng kusina. Habang naglalakad siya sa malawak at madilim na pasilyo, narinig niya ang mga boses mula sa isang silid na bahagyang nakabukas ang pinto. Boses ni Victor at Eileen. Hindi ako papayag, Victor, habang nandito ang mga batang basura na yan para tayong mga bilanggo sa sarili nating pamamahay. Umiiyak na, sabi ni Eileen. Huminahon ka. Sagot ni Victor, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pagbabanta. Nakita mo ang ginawa ni Kuya. Sa ngayon, hawak niya ang lahat ng baraha. Pero tandaan mo ang sasabihin ko, Eileen. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Hindi sila pwedeng manatili sa bahay na ito. Pagpapatuloy ni Victor, mas mababa at mas mapanganib ang tono. Gagawa ako ng paraan. Isang paraan para siguraduhing hindi lang sila aalis, kundi mawawala na sila ng tuluyan. Narinig ni Kian ang kasamaang nakapaloob sa mga salitang yon. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang umatras pabalik sa dilim. Ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong takot na takot. Ngayon sigurado na siya. Hindi lang sila ayaw sa mansyon na ito. Nasa smertel na nebespeka ang kanilang buhay. Lumipas ang mga araw na tila isang mabigat at walang katapusang panaginip. Ang mansyon, kasama ang lahat ng karangyaan nito, ay naging isang malamig na bilangguan. Ngunit ang pinakamatinding parusa para kay Kian ay ang katahimikan ni Luna. Ang kanyang masayahing kapatid ay naging isang anino. Hindi na ito nagsasalita. Hindi na ito tumatawa. Madalas ay nakaupo lang ito sa isang sulok ng kanilang malawak na silid. Yakap-yakap. Ang isang unan ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila isang basag na manika. Ang bawat pagsubok ni Kian na kausapin ito ay sinasagot lamang ng pag-iling o ng mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Alam ni Kian kung sino ang may kagagawan nito.
Isang hapon nakita niya mula sa bintana ng kanilang silid si Luna na nag-iisang nakaupo sa isang bangko sa hardin, pinagmamasdan ang mga paru-paro. Maya-maya pa lumapit si Victor. Dahan-dahan itong naupo sa tabi ng bata. Hindi narinig ni Kian ang kanilang pinag-usapan, ngunit nakita niya ang nangiti sa labi ni Victor, isang nangiti na puno ng kasamaan. Nakita niya kung paano marahang hinaplos ni Victor ang buhok ni Luna at kung paano nanigas sa takot ang kanyang kapatid. Pagkatapos noon, nagsimula ang katahimikan. Desperado si Kian. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng kakampi. Ang tanging tao sa mansyon na hindi tumitingin sa kanila nang may paghamak ay ang matandang hardinero, si Mang Gregorio. Si Mang Gregorio ay isang lalaking tila kasing tanda na ng mga puno ng akasya sa hardin. Ang kanyang balat ay kulubot dahil sa araw at ang kanyang mga kamay ay magaspang dahil sa lupa. Palagi siyang tahimik abala sa pag-aalaga ng mga bulaklak at paggupit ng mga damo. Ngunit napansin ni Kian ang isang bagay sa tuwing mapapadaan sila ni Luna, napapahinto ito sa kanyang ginagawa at tinititigan sila. Ang kanyang mga mata ay hindi mapanghusga. Puno ito ng isang malalim na kalungkutan, tila may isang lihim na alaala siyang nakikita sa kanilang mga mukha. Isang umaga, sinadya ni Kian na puntahan ang hardin kung saan nagtatrabaho si Mang Gregorio. Nagkunwari siyang pinagmamasdan ang mga bulaklak na rosas. Ang gaganda po. Sabi ni Kian bumasag sa katahimikan. Napatingin sa kanya si Mang Gregorio. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Paboritong bulaklak yan ng Senyora Angelica. Natigilan si Kian. Kilala niyo po ang nanay ko. Isang buntong hininga ang kumawala sa matanda. Itinigil niya ang paggugupit ng mga damo. Kilalang kilala. Ako ang nagtanim ng mga rosas na ito noong ipinagbubuntis ka pa lamang niya. Dito sa hardin na ito, siya palaging naglalakad, nangangarap para sa inyo. Naramdaman ni Kian ang isang koneksyon. Bakit po siya umalis? Sabi po nila, galit daw po sa kanya si Lolo Francisco. Umiling si Mang Gregorio at ang kanyang mga mata ay tumingin sa malayo. Hindi galit ang tawag doon, iho. Pighati. Nasaktan ng iyong lolo, ngunit hindi siya kailanman nagtanim ng galit sa iyong ina. Iba ang kwentong ipinapakalat ng mga taong gusto ng kapangyarihan. Ang huling mga salita ay halos pabulong na lamang, tila takot na may makarinig. Bawat araw pagkatapos noon, dinadalaw ni Kian si Mang Gregorio. Tinutulungan niya itong magdilig magbunot ng damo, at kapalit nito ay mga pira-pirasong kwento tungkol sa kanilang ina, kung gaano ito kabait, kung gaano nito kamahal ang mga bulaklak, at kung gaano nito pinangarap na magkaroon sila ng isang simpleng buhay. Isang dapit hapon, habang papalubog na ang araw at ang hardin, ay nababalot na ng mga kulay kahel na anino, nakita ni Kian na tila may malalim na iniisip si Mang Gregorio. Tinitigan nito si Kian ng matagal. Ang kapatid mo, sabi ng matanda. Hindi pa rin ba siya nagsasalita? Umiling si Kian at isang kirot ang muling sumundot sa kanyang dibdib. Kinakausap siya ni Tito Victor, amin ni Kian, at pagkatapos noon hindi na siya nagsalita. Isang madilim na anino ang dumaan sa mukha ni Mang Gregorio. Galit. Poot. Alam ko na, ang lason ay muling kumakalat sa pamamahay na ito. Nagmamadali siyang tumingin sa paligid, tila sinisigurong walang nakakakita sa kanila. Lumapit siya kay Kian. Iho, makinig kang mabuti. Ang iyong ina ay hindi basta na lamang umalis. Bago siya pumanaw, may iniwan siya sa akin. Mula sa bulsa ng kanyang maruming pantalon, may dinukot si Mang Gregorio. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa nanginginig na palad ni Kian. Isang lumang susi, maliit tanso, at kinakalawang na dahil sa katagalan. Ano po ito? Nagtatakang tanong ni Kian. Nasa hardin na ito
ang katotohanang itinatago nila sa'yo. Iniwan niya ng iyong ina para sa oras na handa ka na, bulong ni Mang Gregorio. Ang susi na, yan ang magbubukas ng lahat. Saan ko po ito gagamitin? Hindi ko alam. Ang tanging bilin niya ay malalaman ng aking anak kung saan. Ang puso mo ang magtuturo sa iyo, Kian. Hinawakan ng matanda ang balikat ni Kian, ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at puno ng babala. Mag-iingat ka, iho. May mga mata at tainga ang bawat puno rito. Huwag kang magpapahuli. Pagkasabi nito, mabilis na tumalikod si Mang Gregorio at nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho na para bang wala silang importanteng pinag-usapan. Naiwan si Kian na nakatayo sa gitna ng hardin. Ang malamig na bakal ng susi ay tila sinusunog ang kanyang palad. Itinaas niya ang kanyang tingin at pinagmasdan ang malawak na hardin, ang mga hanay ng bulaklak, ang malalagong puno, ang isang luma at abandonadong greenhouse sa pinakadulong bahagi at ang maliit na tool shed na malapit sa pader. Saan sa mga ito nakatago ang katotohanan? Habang iniisip niya ito, isang anino ang gumalaw mula sa bintana sa ikalawang palapag ng mansyon. Nakita niya ang figura ni Eileen, nakatayo roon naninigarilyo habang nakatingin ng diretso sa kanya. Hindi sigurado si Kian kung nakita nito ang pag-uusap nila, ngunit ang malamig na titig nito ay sapat na para magpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan. Mahigpit niyang isinara ang kanyang palad, ikinukuyom ang susi. Ang paghahanap ay nagsimula na at alam niyang bawat hakbang niya ay binabantayan. Hawak niya ang susi sa nakaraan, ngunit alam niyang hawak din siya sa leeg ng mga kaaway na nagmamasid sa bawat galaw niya. Sa loob ng 3 araw ang susi ay naging isang pasanin sa bulsa ni Kian. Sa araw naglilibot siya sa hardin nagkukunwaring naglalaro o nagbabasa, ngunit ang totoo'y masusi niyang pinag-aaralan ang bawat sulok. Sa gabi hindi siya makatulog, iniisip kung saan posibleng itinago ng kanyang ina ang lock na para sa susi. Ang tool shed, masyadong halata. Sa ilalim ng isa sa mga paso, masyadong simple. Ang kanyang atensyon ay laging bumabalik sa isang lugar, ang luma at abandonadong greenhouse sa pinakadulong bahagi ng hardin. Kinakalawang na ang bakal na balangkas nito at marami ng basag na salamin sa bubong. Ayon sa mga katulong, ipinagbawal daw ni Don Francisco ang pagpasok doon mula nang umalis si Angelica. Ang lugar na yon ay isang monumento ng kalungkutan. Isang hapon, habang abala ang lahat sa paghahanda para sa isang maliit na salo-salo, nakahanap si Kian ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang pumuslit palabas at tinungo ang greenhouse. Ang pinto nito ay nakakandado gamit ang isang makapal at kinakalawang na kadena. Ngunit may isang maliit na butas sa gilid kung saan basag ang salamin, sapat na para sa isang batang tulad niya na makapasok. Maingat siyang pumasok. Ang hangin sa loob ay mabigat at amoy lupa at mga nabubulok na halaman. Puno ng mga tuyong paso at mga nagkalat na gamit sa paghahardi ng paligid. Sa gitna ng lahat may isang lumang bangko na gawa sa bato. Tila ito ang paboritong lugar ng kanyang ina. Nagsimula siyang maghanap. Kinapa niya ang ilalim ng bangko, ang mga gilid ng mga paso, ang mga siwang sa sahig. Ngunit wala siyang makita. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba. Sa sahig na lupa sa ilalim mismo ng batong bangko, may isang bahagi na tila mas siksik at mas pantay kaysa sa iba. Lumuhod siya at sinimulang hukayin gamit ang kanyang mga kamay. Ilang pulgada lamang ang lalim na ramdaman ng kanyang mga daliri, ang isang matigas na bagay, isang baul na bakal, maliit parihaba at natatakpan ng kalawang. At sa harap nito, isang maliit na keyhole. Ang puso ni Kian ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ang susi mula sa kanyang bulsa. Isinuksok niya ito sa butas.
Sa una ayaw pumasok, ngunit nang puwersahin niya dahan-dahan, itong umikot. Isang kalansing ng metal ang kanyang narinig. Bumukas ang baul. Hindi ito naglalaman ng mga alahas o pera. Ang laman nito ay isang bagay na mas mahalaga. Isang luma at makapal na tablet, nakabalot sa plastik para maprotektahan sa halumigmig. Sa likod nito ay may nakaukit na pangalan Angelica. Ito na. Ito na ang katotohanang iniwan ng kanyang ina. Sinubukan niyang buksan ang tablet, ngunit patay na ito. Ang baterya ay matagal nang naubos. Kailangan niya itong i-charge. Pero paano? Ang charger nito ay wala sa baul. At kung makita siya ni na Victor na may dalang tablet, tiyak na kukunin ito sa kanya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Kinabukasan kinausap niya ang isa sa mga security guard na nagbabantay sa gate. Isang mas batang guard na minsan ay nahuli niyang naglalaro ng mobile games. Sinabi ni Kian na nasira ang kanyang laruang de baterya at kailangan niyang makahanap ng repair shop. Naawa ang guard at ibinigay sa kanya ang numero ng isang runner mula sa kanilang dating lugar sa Tondo, isang delivery boy na kayang gawin ang kahit anong ipagawa mo kapalit ng kaunting bayad. Palihim na tumawag si Kian. Kuya, kailangan kong ipaayos to. Sikreto lang ha. Sige na, babayaran kita ng malaki. Ibinigay niya ang tablet sa delivery boy sa pamamagitan ng paghulog nito sa likod ng bakod. Nangako itong ibabalik sa susunod na araw. Ang paghihintay ay isang impyerno. Bawat anino ay tila si Victor, bawat tunog ay tila mga yabag na papalapit. At ang kanyang kinatatakutan ay nangyari. Habang naghihintay siya sa likod ng mansyon para sa pagbabalik ng delivery boy, isang boses ang biglang nagsalita sa likuran niya. Ano ang tinatago mo, munting daga? Paglingon niya, nakatayo roon si Zane, ang kanyang pinsan. Si Zane ay mas matanda sa kanya ng ilang taon, mas matangkad at mayabang. Sa likod nito ay ang dalawa nitong kaibigan. Wala. Mabilis na sagot ni Kian. Wala. Ngumisi si Zane. Nakita kita, kausap mo yung marungis na delivery boy. Anong binigay mo sa kanya? Sigurado ninakaw mo yon sa loob ng bahay, no? Hindi yan totoo. Kung hindi nasaan pang-aasar ni Zane, sakto namang may isang maliit na paper bag na inihagis mula sa labas ng bakod. Bago pa man ito makuha ni Kian, mabilis itong dinampot ni Zane. Aha, ano to? Binuksan niya ang paper bag at inilabas ang tablet. Wow! Luma na. Saan mo to napulot, sa basurahan? Akin na yan. Sigaw ni Kian at sinubukang agawin ang tablet. Ngunit si Zane ay mas malakas. Itinulak niya si Kian na naging dahilan upang bumagsak ito sa damuhan. Gusto mo to? Itinaas ni Zane ang tablet. Subukan mong kunin. Ang dalawang kaibigan ni Zane ay nagsimulang tumawa. Ang galit ay muling sumiklab sa loob ni Kian. Tumayo siya at sumugod na parang isang maliit na toro. Hindi niya ininda ang lakas ni Zane. Niyakap niya ito sa baywang at ginamit ang lahat ng kanyang bigat upang itumba ito. Nagpagulong-gulong sila sa damuhan, suntok, sipa, sigaw. Isang marahas na away bata. Tama na yan? Isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang pag-aaway. Si Mang Gregorio, na may hawak na malaking gunting para sa damo. Ang kanyang mukha ay seryoso at ang kanyang mga mata ay nagbabaga. Natakot ang mga kaibigan ni Zane at mabilis na tumakbo palayo. Tinulungan ni Mang Gregorio na makatayo si Kian habang si Zane ay tumayo ng mag-isa, marumi na ang mamahaling damit. Ang tablet ay nakahandusay sa damuhan sa pagitan nila. Ano ang ibig sabihin nito, Zane? Tanong ni Mang Gregorio. Ang kanyang boses ay may awtoridad. Inaagaw niya ang gamit ko. Sigaw ni Zane, sabay turo sa tablet. Sinungaling, ganti ni Kian. Sa nanay ko yan. Bago pa man makapagsalita muli si Zane, kinuha ni Kian ang tablet at mabilis na tumakbo papasok ng bahay
diretso sa kanilang silid. Isinara niya ang pinto at ikinandado. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit hawak niya ang tablet. Maingat niyang pinindot ang power button. Umilaw ang screen. Buhay na ito. At sa gitna ng screen may isang folder na nakapangalan, "Para sa aking mga bituin. Para sa aking mga bituin." Iyon ang tawag sa kanila ni Angelica. Sinubukan niyang buksan ang folder ngunit may password. Isang tanong ang lumabas. Anong araw ipinanganak ang aking buwan? Ang aking buwan. Luna. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinatype niya ang kaarawan ni Luna. Enter. Bumukas ang folder at ang laman nito ay nagpamanhid sa buong katauhan ni Kian. Hindi ito mga litrato o sulat. Ito ay isang koleksyon ng mga video diary ng kanyang ina. At ang thumbnail ng pinakaunang video ay ang umiiyak na mukha ni Angelica. Natagpuan na niya ang katotohanan, ngunit alam niyang ang pagbubunyag nito ay magdadala ng isang panganib na mas malaki pa kaysa sa isang away bata sa hardin. Ito ay isang digmaan na malapit ng sumiklab. Sa malamig at malawak na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa screen ng tablet. Ang mga anino ni Kian at Luna ay sumasayaw sa dingding habang pinapanood nila ang mga video. Ang isa ay mas masakit kaysa sa nauna. Ang unang video ay nagpakita ng kanilang ina, si Angelica, na mas bata pa at umiiyak. Nasa loob siya ng isang maliit na kwarto. Marahil ang una nilang tinirhan pagkatapos umalis sa mansyon. Hindi ko maintindihan. Sabi niya sa kamera, ang kanyang boses ay basag. Itinaboy ako ni Victor. Sinabi niya kay Papa na nagnakaw ako na kriminal ang ama ninyo. Mga kasinungalingan. Lahat kasinungalingan para makuha niya ang mana na para dapat sa akin. Ang sumunod na video ay mas nakakapanlumong panoorin. Si Angelica ay nasa loob na ng kanilang barong-barong sa estero. Payat na siya at may mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Sinubukan kong tawagan si Papa. Maraming beses, pero laging si Victor ang sumasagot. Sabi niya isinumpa na raw ako ni Papa na kung babalik daw ako, sasaktan niya kayo, ang mga anak ko. Kaya tiniis ko na lang, para sa inyo. Pinindot ni Kian ang huling video. Ang petsa ay 2 araw bago pumanaw ang kanilang ina. Halos hindi na siya makapagsalita dahil sa ubo, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Kian, Luna, mga bituin ko. Halos pabulong niyang sabi. Kung pinapanood niyo to, ibig sabihin, wala na ako. Pakinggan niyo si Inay. Ang Lolo Francisco ninyo, hindi niya tayo pinabayaan. Nagpapadala siya ng pera. Buwan-buwan. Pero lahat ng yon ay kinuha ni Victor. Hinayaan niya tayong magutom. Hinayaan niya akong mamatay. Huminga siya ng malalim. Ang perlas, ang card. Iyan ang patunay. Gamitin niyo yan para malaman ni Papa ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. At ang screen ay nagdilim. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghikbi ni Luna. Ngunit si Kian ay hindi umiiyak. Ang kanyang kalungkutan ay naging isang malamig at matigas na galit. Ang lahat ng paghihirap nila, ang pagkamatay ng kanilang ina, ay hindi dahil sa tadhana. Ito ay isang krimen. Samantala, sa ibaba si Zane ay humahangos na pumasok sa library kung saan nagbabasa ng dyaryo ang kanyang ama. Papa, sigaw niya, ang kanyang damit ay may mantsa ng putik. Yung hampas lupang si Kian may tablet siyang luma. Pinag-awayan namin, ayaw niyang ibigay. Napatigil sa pagbabasa si Victor. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Isang lumang tablet, ang isang malamig na hinala, ay mabilis na gumapang sa kanyang isipan. Ang tablet ni Angelica. Bigla niyang pinagtagpi-tagpi ang lahat, ang biglaang tapang ni Kian ang pakikipag-usap nito kay Mang Gregorio, ang palihim na delivery. Hindi maaari.
mabilis siyang tumayo. Nasaan ang bata? Nasa kwarto niya nilak ang pinto. Isang ngisi ang sumilay sa labi ni Victor. Isang ngisi na puno ng kasamaan. Kung ganoon oras na para tapusin ang larong ito, pumunta siya sa study ng kanyang kapatid. Naabutan niya si Don Francisco na nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa isang litrato ni Angelica habang umiinom ng kanyang panggabing tsa. "Kuya, mukhang pagod na pagod ka." Sabi ni Victor, ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. "Ang mga bata, nag-aalala ako para sa kanila, Victor." "Huwag kang mag-alala, kuya. Ako ang bahala sa kanila," sabi ni Victor. Lumapit siya sa tea cart. "Hayaan mong salinan kita ulit." Habang nakatalikod si Don Francisco, mabilis siyang naglabas ng isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. Walang kulay, walang amoy. Ilang patak lamang ang inihulog niya sa tsaa bago ito iabot sa kapatid. Ininom ito ni Don Francisco. Maya-maya pa napahawak siya sa kanyang ulo. Parang nahihilo ako." Ang kanyang pananalita ay naging malabo. Ang tasa ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig. "Kuya," sigaw ni Victor. Sinalo niya ang kapatid na nawalan ng malay, ngunit sa kanyang mukha walang pag-aalala. Tanging tagumpay. "Magpahinga ka na," ng mahimbing bulong niya. Sumigaw siya ng tulong at ang mga katulong at gwardiya ay mabilis na nagsidatingan. Ang kuya inatake sa puso. "Isakay niyo sa kotse dalhin sa ospital?" Sigaw niya. Ngunit sa isa sa mga head guard, iba ang kanyang ibinulong, "Walang ospital. Dalhin niyo siya sa isang private facility sa probinsya. Walang dapat makaalam kung nasaan siya. At ikulong niyo ang 2 bata sa kanilang silid." Ngayon na, nasa loob ng kanilang kwarto, narinig ni Kian at Luna ang komosyon. Narinig nila ang utos ni Victor. Biglang may malakas na kumalabog sa kanilang pinto. "Buksan niyo to," utos ni Sir Victor. Alam ni Kian na ito na ang katapusan. Mabilis niyang kinuha ang tablet, isinilid sa isang maliit na backpack na nakita niya sa aparador. Hinila niya si Luna. "Luna, takbo. Huwag kang bibitaw sa akin." Sinira ng mga gwardiya ang pinto. Ngunit wala na sila roon. Nakalabas na sila sa bintana na nasa 2 palapag lamang at may malaking halaman na gumagapang sa pader. Isang habulan na parang sa pelikula ang naganap sa loob mismo ng mansyon. Tumakbo sila sa madidilim na pasilyo, nagtatago sa likod ng mga kurtina at mga kasangkapan. Naririnig nila ang mga sigaw at yabag ng mga gwardiya na humahabol sa kanila. Doon sila sa West Wing. Sarhan ang main gate. Nakarating sila sa grand staircase, ngunit may mga gwardiyang nakaabang sa ibaba. Paatras sila ng paatras hanggang sa masukol sila sa dulo ng pasilyo. Wala nang matatakbuhan. Habang papalapit ang mga gwardiya, isang pinto sa gilid ang biglang bumukas. Si Mang Gregorio, "Dito mga anak, bilis." Bulong niya at hinila sila papasok sa isang madilim na service hallway. "Mang Gregorio, si Lolo po," sabi ni Kian. "Wala na tayong oras. Kailangan na niyong makatakas." "Dala mo ba?" Tanong ng matanda tumutukoy sa tablet. Tumango si Kian. Narinig nila ang mga yabag na papalapit sa kanilang kinaroroonan. "Hanggang dito na lang ako," sabi ni Mang Gregorio, at isang determinadong liwanag ang pumuno sa kanyang mga mata. Humarap siya sa kanila. "Kian, makinig ka. Lumabas kayo sa pinto sa likod ng kusina. May motor na naghihintay. Yung delivery boy, sinabihan ko na siya. Ibigay niyo sa kanya ang lahat ng pera na nasa bulsa ko. Iligtas niyo ang katotohanan. Iligtas niyo ang alaala ng inyong ina. Sige na." Itinulak niya ang magkapatid palayo. "Pero kayo po?" Umiiyak na tanong ni Kian. Ngumiti si Mang Gregorio, isang malungkot ngunit matapang na ngiti. "May utang ako sa iyong ina. Oras na para bayaran yon." Humarap siya sa direksyon ng mga papalapit na gwardiya. Kinuha niya ang isang mabigat na fire extinguisher sa dingding. "Hindi kayo makakadaan." Sigaw niya.
Tumakbo sina Kian at Luna. Sa kanilang likuran, narinig nila ang tunog ng nababasag na gamit mga sigaw at isang huling matapang na sigaw mula sa matandang hardinero. Sumabog sila palabas sa pinto ng kusina. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas at doon sa ilalim ng isang maliit na ilaw sa service gate ay isang motorsiklo, umaandar na ang makina. Ang delivery boy ay nakasakay na ang kanyang muka ay puno ng tensyon. "Sakay bilis!" Sigaw nito. Mabilis na isinakay ni Kian si Luna at umangkas siya sa likod. Habang humaharurot ang motorsiklo palayo sa gate, lumingon si Kian. Nakita niya ang mga ilaw ng mansyon na nagsisindi na rinig ang mga pito ng mga gwardiya. Inakap niya ng mahigpit ang kanyang kapatid at ang backpack na naglalaman ng kanilang tanging pag-asa. Ang motorsiklo ay nawala sa dilim at sa lakas ng ulan palayo sa kanilang ginintuang kulungan, patungo sa isang kinabukasang hindi nila tiyak. Sila ngayon ay mga takas. Ang biyahe ay isang malabo at magulong alaala. Ang ingay ng makina ng motorsiklo, ang lamig ng ulan na tumatagos sa kanilang damit at ang mga ilaw ng syudad na mabilis na nagdaraan ay tila isang mahabang panaginip. Si Luna ay nakatulog sa gitna ng biyahe, ang ulo ay nakasandal sa likod ng delivery boy, pagod sa takot at pagtakbo. Si Kian naman ay nanatiling gising, mahigpit ang yakap sa backpack. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na walang sagot. Saan sila pupunta? Anong nangyari kay Mang Gregorio ligtas, kaya si Lolo Francisco? Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, bumagal ang motorsiklo. Ang mga naglalakihang gusali ay napalitan ng mga puno at ang maingay na kalsada ay naging isang tahimik na daan na lupa. Huminto sila sa harap ng isang maliit at simpleng bahay na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga halaman at bulaklak. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya sa beranda. Isang matandang babae na may salamin sa mata at buhok na halos puti na ang lumabas mula sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Salamat sa Diyos at nakarating kayo ng ligtas," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon at malambing. "Sino po kayo?" tanong ni Kian habang maingat na ibinababa si Luna mula sa motor. "Ako si Gang Reyes," sagot ng babae. "Isang guro at matalik na kaibigan ng inyong ina." Kinuha ng delivery boy ang bayad na iniabot ni Kian. "Hanggang dito na lang ako, Kian. Mag-iingat kayo," sabi nito bago muling humarurot at mawala sa dilim. Iginiya sila ni Gang Reyes papasok sa kanyang bahay. Ang loob ay simple, ngunit malinis at puno ng mga libro. Ang amoy ng kape at mga lumang papel ay sumalubong sa kanila. Ipinaghanda sila ng matanda ng mainit na sopas at tuyong damit. Habang kumakain si Kian at si Luna, ay mahimbing nang natutulog sa isang maliit na papag, sinimulang ikwento ng guro ang nakaraan. "Dito sa Laguna, lumaki ang inyong ina," sabi ni General Reyes, habang tinitimplahan ng gatas ang tasa ni Kian. "Naging estudyante ko siya, matalino, masayahin, pero higit sa lahat napakabuti ng kanyang puso. Nang makilala niya ang inyong ama, isang simpleng magsasaka, doon nagsimula ang lahat. Tinutulan sila ng lolo ninyo, hindi dahil sa masama siyang tao, kundi dahil natatakot siyang mahirapan ang kanyang kaisa-isang anak." Ipinakita niya kay Kian ng isang lumang photo album. Nandoon ang mga litrato ni Angelica, nakangiti, habang nagtatanim ng palay, nakikipaglaro sa mga bata sa ilog masaya at malaya. Pagkamatay ng inyong ama, dahil sa sakit, sinubukan siyang pauwiin ni Don Francisco. Ngunit si Victor, palagi siyang humaharang. Ikinulong niya ang inyong ina sa isang hawla ng kasinungalingan, pinalabas na isinumpa siya ng sariling ama. Ang huli naming pag-uusap, sinabi niya sa akin na kung may mangyari sa kanya, dito ko kayo hahanapin. Sa mga sumunod na araw, nakahanap sina Kian at Luna ng pansamantalang kapayapaan sa piling ni Gang Reyes.
Malayo sa panganib ng mansyon, sa ilalim ng malinis na langit ng probinsya, unti-unting nanumbalik ang nangiti sa mga labi ni Luna. Nagsimula na rin siyang magsalita muli, paunti-unti. Tinuruan sila ng matandang guro na magbasa at magsulat ng maayos at sa gabi, binabasahan sila ng mga kwento hanggang sa makatulog. Para kay Kian, ito ang buhay na pinangarap para sa kanila ng kanilang ina. Simple, payapa, ligtas. Ngunit ang kapayapaan ay hindi para sa kanila. Hindi pa. Isang gabi habang nag-aayos ng mga lumang gamit sa bodega, si Kian nakakita siya ng isang lumang telebisyon. Isinaksak niya ito at pagkatapos ng ilang pagpitik umilaw ang screen, ang balita. At ang kanyang puso ay tila huminto sa pagtibok. Nasa screen ang mukha ni Victor Roxas. Nakatayo siya sa isang podium sa harap ng maraming kamera at reporter. Sa likod niya ay ang logo ng Roxas Group. Dahil sa biglaang pagkakasakit ng aking kapatid, si Don Francisco Roxas, nakasalukuyang nagpapagaling sa isang undisclosed location. Sabi ni Victor sa isang malungkot ngunit matatag na boses. Ako na po bilang kanyang kahalili, ang pansamantalang mamumuno sa Roxas Group. Isang pambihirang pagpupulong ng mga stockholder ang gaganapin sa Biyernes upang formal na isalin sa akin ang pamumuno. Biyernes, 2 araw na lang mula ngayon. Ang balita ay parang isang sampal na gumising kay Kian mula sa kanyang panaginip. Ang pagtatago ay hindi solusyon. Habang sila ay nagtatago, si Victor ay nananalo. Ang lahat ng sakripisyo ng kanilang ina, ni Mang Gregorio, ay mawawalang saysay. Ang kanilang lolo ay mananatiling isang bilanggo. Pinatay niya ang telebisyon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang kapayapaan ay tapos na. Oras na para lumaban. Pinuntahan niya si Luna na naglalaro sa labas. Lumuhod siya sa harap nito at hinawakan ang mga kamay. Luna, kailangan nating bumalik. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Nakita ni Luna ang pagbabago sa mukha ng kanyang kuya. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng tapang. Pero kuya, mapanganib doon. Mas mapanganib kung hahayaan nating manalo ang kasamaan, sagot ni Kian. Hindi tayo tatakbo. Hindi na. Lalaban tayo. Para kay inay, para kay lolo, para kay Mang Gregorio. Tumango si Luna. Ang kanyang mga mata na minsay puno ng takot ay nagpakita rin ng isang maliit na kislap ng katapangan. Pinuntahan nila si Gengan Reyes at ipinaliwanag ang kanilang plano. Bagamat nag-aalala na intindihan ng matandang guro ang kanilang desisyon, binigyan niya sila ng lahat ng pera na kanyang naipon, isang lumang cellphone at isang mahigpit na yakap. Ang tapang ninyo ay mana ninyo sa inyong ina. Sabi niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Mag-iingat kayo. Nang gabing iyon, habang ang buong probinsya ay natutulog, tumayo si Kian sa ilalim ng mabituing langit. Kinuha niya ang lumang cellphone at tinawagan ang tanging numero na alam niyang makakatulong sa kanila. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello, sabi ng boses sa kabilang linya. Ang delivery boy. Kuya, sabi ni Kian, ang kanyang boses ay matatag at malinaw. Si Kian to. Kailangan namin ng tulong. Hindi lang tulong mo. Tulong ng lahat ng kakilala mo. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod. Sabihin mo lang kung anong kailangan mo, Kian ko. Sagot ng lalaki. Para sa'yo, susugurin namin kahit ang impyerno. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Kian. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na sila dalawang batang tumatakbo sa dilim. Mayroon na silang hukbo sa kanilang likuran. Ang umaga ng Biyernes ay dumating na may kasamang bigat sa hangin. Ang Roxas Tower ay tila isang dambuhalang halimaw na bakal at salamin binabantayan ng daan-daang security guard.
Sa loob, sa pinakamataas na palapag ang boardroom, ay puno na ng mga pinakamayayamang tao sa bansa, mga stockholder na nakasuot ng kanilang mamahaling damit, naghihintay sa koronasyon ng bagong hari. Sa labas ng gusali, isang kakaibang eksena ang unti-unting nabubuo. Nagsimula ito sa iisang motorsiklo, pagkatapos ay 20 hanggang sa naging isang dagat ng mga delivery rider. Daan-daan sila mula sa iba't ibang kumpanya, sakay ng kanilang mga motorsiklo, ang kanilang mga makina ay sabay-sabay na umuugong na parang isang kulog. Hinarangan nila ang lahat ng kalsada patungo sa Roxas Tower, isang organisadong kaguluhan. Anong nangyayari? Tanong ng hepe ng seguridad sa kanyang radyo. Sir, isang protesta daw po ng mga rider nagrereklamo sa presyo ng gasolina. Sagot ng isang gwardiya. Ngunit hindi ito isang ordinaryong protesta. Ito ay isang diversion, isang tabing nagawa sa ingay at usok. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit at kupas na pampasaherong van ang dahan-dahang huminto sa service entrance sa likod ng gusali. Mula rito ay bumaba ang 2 bata, sina Kian at Luna, kasama si Genge Reyes. Hanggang dito na lang ako, mga anak. Sabi ng matandang guro, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamalaki. Ipakita niyo sa kanila ang lakas na nagmumula sa katotohanan. Inakap nila ang guro sa huling pagkakataon. Hawak ang backpack na naglalaman ng tablet at sa tabi niya si Luna na mahigpit ang kapit sa kanyang kamay. Huminga ng malalim si Kian. Handa ka na? Tanong niya sa kapatid. Tumango si Luna, ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot kundi ng determinasyon. Ang kanilang plano ay simple ngunit mapanganib. Ang kanilang kakampi sa loob ay ang head technician ng gusali, isang matandang lalaki na may malaking utang na loob kay Mang Gregorio. Sa pamamagitan ng cellphone, ibinigay niya ang mga direksyon. Gamitin niyo ang service elevator. Walang bantay doon. Ihahatid ko kayo sa control room, sa likod ng boardroom. Mabilis silang nakapasok. Ang service elevator ay madilim at amoy grasa. Bawat palapag na kanilang nilalampasan ay nagpapabilis ng tibok ng kanilang mga puso. Samantala, sa boardroom nagsimula na ang seremonya. Si Victor Roxas na nakasuot ng pinakamahal niyang suit ay tumayo sa podium. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Mga kaibigan, mga kasamahan, simula niya ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Tinatanggap ko ang responsibilidad na ito ng may kababaang loob. Sa control room, isang maliit na silid na puno ng mga monitor at kumikislap na ilaw, sinalubong sila ng head technician. Bilis, wala tayong oras. Sabi nito, ang kanyang muka ay pinagpapawisan. Nakita niyo ang malaking screen na yan. Itinuro niya ang isang monitor na nagpapakita ng live feed mula sa boardroom. Kailangan nating isaksak ang tablet na yan sa main projector system, pero ang port ay nasa ilalim mismo ng podium kung saan siya nakatayo. Napatingin si Kian sa technician. Paano tayo makakapunta doon? May isang maliit na daanan sa ilalim ng sahig para sa mga kable, masikip, madilim. Pero iyon lang ang tanging paraan. Si Kian at Luna ay nagkatinginan. Ako na, sabi ni Kian. Luna, maiwan ka dito. Hindi. Mabilis na sagot ni Luna, ang kanyang boses ay matatag. Magkasama tayo. Palagi. Tinanggal ng technician ang isang bakal na takip sa sahig. Isang madilim na butas ang bumungad sa kanila. Mag-ingat kayo, sabi nito. 10 minuto. Pagkatapos noon, itataas ko na ang volume ng audio mula sa tablet. Ano man ang mangyari, kailangan nyo nang maisaksak yan. Gumapang sila sa madilim at maalikabok na espasyo sa ilalim ng sahig. Ang tanging naririnig nila ay ang kanilang sariling paghinga at ang muffled na boses ni Victor mula sa itaas na nagpapatuloy sa kanyang talumpati
ng kasinungalingan. Narating nila ang ilalim ng podium. Sa pamamagitan ng isang maliit na siwang, nakita nila ang makintab na sapatos ni Victor, ilang pulgada lang mula sa kanilang mga mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Kian habang kinakapa niya ang cable port. Sa itaas si Victor ay nasa kasukdulan na ng kanyang talumpati. At ipinapangako ko sa ilalim ng aking pamumuno, ang Roxas Group ay aabot sa mga bagong taas. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa boardroom. Isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Anong nangyayari? Sigaw ni Victor sa dilim. Technical difficulties lang po, saglit lang. Ang kanyang boses ay naputol. Ang malaking screen sa likod niya na kanina'y nagpapakita ng logo ng kumpanya ay biglang umilaw. At sa screen, lumitaw ang isang mukha. Isang umiiyak na mukha. Ang mukha ni Angelica Rojas. Hindi ko maintindihan. Itinaboy ako ni Victor. Sinabi niya kay Papa na nagnakaw ako. Mga kasinungalingan. Ang boses ni Angelica, puno ng sakit at bighati, ay umalingaw-ngaw sa buong boardroom na ngayon ay tahimik na parang isang libingan. Napako ang lahat ng mga mata sa screen. Si Victor ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mukha ay namutla na parang isang multo. Ang sumunod na video ay ipinakita. Si Angelica payat at may sakit. Ang Lolo Francisco ninyo, hindi niya tayo pinabayaan. Nagpapadala siya ng pera. Pero lahat ng yon ay kinuha ni Victor. Hinayaan niya tayong magutom. Hinayaan niya akong mamatay. Isang alon ng bulungan at pagkabigla ang gumapang sa buong boardroom. Ang mga stockholder na kanina lang ay pumapalakpak ay napatingin na ngayon kay Victor ng may pagkasuklam at hindi makapaniwalang tingin. Patayin yan! Patayin na niyo yan! Sigaw ni Victor sa kanyang mga tauhan, ang kanyang boses ay puno ng gulat at pagkasira. Security, kunin niyo kung sino man ang may gawa niyan. Ngunit huli na ang lahat. Ang huling video ay nagsimula nang umire. Ang mukha ni Angelica malapit na sa kamatayan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin. Ang perlas, ang card, iyan ang patunay. Gamitin niyo yan para malaman ni Papa ang katotohanan. Mahal na mahal ko kayo. Nang magdilim ang screen, bumukas ang mga ilaw. At sa gitna ng entablado sa tabi ng podium kung saan nakatayo si Victor, na tila binagsakan ng langit at lupa, ay may dalawang bata. Nakatayo sila roon, marungis at pagod, ngunit ang kanilang mga ulo ay nakataas. Si Kian at si Luna. Hawak ni Kian ang tablet na konektado pa rin sa isang kable. Hinawakan ni Luna ang kamay ng kanyang kapatid. Hinarap nila ang daan-daang pares ng mga mata. Siya, sabi ni Kian at itinuro si Victor. Ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa mikropono, malinaw at matatag. Siya ang pumatay sa nanay namin. Ang katahimikan ay nabasag ng isang malakas na sigaw. Sinungaling pa ka na. Lahat yan, mga batang kalye security, kunin niyo sila. Sigaw ni Victor habang nagpupumilit na agawin ang mikropono. Ngunit bago pa man makagalaw ang kanyang mga tauhan, ang mga malalaking pinto sa likod ng boardroom ay sabay-sabay na bumukas. Hindi mga security guard ang pumasok kundi mga pulis na nakauniforme sa pangunguna ng isang opisyal na may seryosong mukha. Sa likod nila itinutulak sa isang wheelchair ay isang matandang lalaki. Payat maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Si Don Francisco Roxas at sa kanyang tabi, nakatayo na may mga pasa, ngunit buo, si Mang Gregorio, na patanga si Victor. Kuya, paano? Ang kasamaan ay hindi kailanman nagtatagumpay. Victor, sabi ni Don Francisco, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat. Ang mga pulis ay mabilis na umakyat sa entablado at pinalibutan si Victor. Victor Roxas, inaaresto ka namin sa salang kidnapping, malversation of funds at attempted murder. Sabi ng opisyal habang ipinoposas ang kanyang mga kamay. Habang nagkakagulo ang lahat ang mga kamera, ay kumikislap.
Ang mga reporter ay nagsisigawan, ang mga stockholder ay natataranta. Ang tanging nakita ni Kian ay ang kanyang lolo. Binitawan niya ang tablet at tumakbo. Lolo? Tumakbo rin si Luna. Niyakap nila ang matanda sa kanyang wheelchair at doon sa gitna ng kaguluhan at tagumpay, ang tatlong henerasyon ng pamilyang winasak ng kasakiman ay muling nabuo. Umiyak sila, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, ang hustisya ay dumating na. Ngunit habang yakap niya ang kanyang lolo at kapatid, isang biglaang pagkahilo ang naramdaman ni Kian. Ang kanyang paningin ay nagsimulang manlabo. Isang mainit na likido ang kanyang naramdaman na dumadaloy sa kanyang likod. Napatingin siya sa kanyang kamay, may dugo. Isang matinding sakit ang biglang kumalat sa kanyang katawan. Bago siya nawalan ng malay, ang huli niyang nakita ay ang nag-aalalang mukha ni Luna at narinig ang desperadong sigaw ng kanyang lolo. Kian, ang apo ko. At pagkatapos ang lahat ay nagdilim. Ang laban ay napanalunan, ngunit sa gitna ng tagumpay, isang bagong krisis, isang mas personal at mas mapanganib na laban ang bigla na lamang nagsimula. Ang puting sahig ng ospital ay naging isang malabong guhit sa paningin ni Don Francisco habang tinatakbo niya ang pasilyo. Ang kanyang tagumpay sa boardroom ay tila isang malayong alaala, isang hungkag na tagumpay na ngayon ay tinatakpan ng anino ng isang mas malaking trahedya. Sa loob ng emergency room, ang mga doktor at nurse ay mabilis na kumikilos sa paligid ng walang malay na si Kian. Nawawalan siya ng maraming dugo, pero ang sugat ay hindi ganoon kalalim, sabi ng isang doktor. Kumuha ng blood samples at i-check ang kanyang clotting factors. Pagkalipas ng isang oras na puno ng pag-aantay at panalangin, lumabas ang head doctor. Ang kanyang mukha ay seryoso. Don Francisco, sabi niya sa isang mabigat na boses, ang sugat po ni Kian ay hindi ang pangunahing problema. Nag-trigger lang po ito ng isang kondisyon na matagal na niyang dala. Huminga siya ng malalim. Mayroon po siyang hereditary blood clotting disorder, isang pambihirang sakit sa dugo na nagiging sanhi ng hirap na paghilom ng sugat. Ito po ang parehong sakit na ikinamatay ng kanyang ina, si Ging Angelica. Ang mga salita ay tumama kay Don Francisco na parang isang malakas na suntok sa dibdib. Napahawak siya sa pader, ang kanyang mga balikat ay gumuho na parang isang gusaling nawalan ng pundasyon. Ang sumpang kumuha sa kanyang anak ay bumalik para kunin naman ang kanyang apo. Hindi ulit. Hikbi niya. Ang makapangyarihang Don Francisco Roxas na kayang bilhin ang lahat ay muling naging isang ordinaryong tao, walang kapangyarihan, sa harap ng kamatayan. May lunas ba, doktor? Tanong ni Mang Gregorio na nakatayo sa kanyang likuran, ang muka ay basang-basa sa luha. Isang bone marrow transplant, sagot ng doktor. Iyon lang ang tanging pag-asa. Ngunit kailangan nating makahanap ng isang perpektong donor at kailangan nating gawin ito ng mabilis. Ang balita ay mabilis na kumalat. Mula sa kanyang kulungan, narinig ni Victor ang tungkol dito at isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ngunit para sa kanyang anak na si Zane, na pansamantalang pinalaya sa kustodya ng kanyang ina, ang balita ay isang oportunidad. Sa loob ng kanyang silid sa mansyon, habang si Eileen ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado, si Zane ay nagplano ng kanyang huling desperadong hakbang. Ang galit at inggit ay kumukulo sa kanyang loob. Hindi niya matanggap na pagkatapos ng lahat, ang batang hampas lupa pa rin ang nanalo. Kung hindi pwedeng maging akin ang lahat ng ito, bulong niya sa sarili habang tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa kanila. Kinabukasan sa ilalim ng kadiliman ng gabi, isang anino ang dahan-dahang gumapang sa tahimik na pasilyo ng ospital. Nakasuot ng uniforme ng isang janitor at face mask, si Zane ay nakapuslit papasok sa ICU wing
kung saan nakakonfine si Kian. Sa loob ng silid ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga makina na nagpapanatiling buhay kay Kian. Si Luna ay natutulog sa isang maliit na sofa sa sulok pagod sa maghapong pag-iyak. Si Don Francisco ay umuwi sandali para kumuha ng mga gamit. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahang lumapit si Zane sa kama. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang tinitingnan niya ang maputlang mukha ng kanyang pinsan. Mula sa kanyang bulsa, may dinukot siyang isang syringe. Wala itong laman kundi hangin. Isang maliit na bula ng hangin sa daluyan ng dugo at tapos na ang lahat. Isang atake sa puso na hindi matutunton ni Newman. Itinaas niya ang syringe, handa nang iturok sa IV line ni Kian. "Kuya?" Isang mahinang boses ang pumigil sa kanya. Napalingon si Zane. Si Luna ay gising na nakaupo sa sofa, kinukusot ang kanyang mga mata. Sa una hindi siya nito nakilala dahil sa maskara. "Sino ka? Anong ginagawa mo sa kuya ko?" Tanong ng bata. Ngumisi si Zane sa likod ng kanyang maskara. "Bumalik ka na sa pagtulog, bata." Sabi niya pilit na binabago ang kanyang boses. Ngunit nang makita ni Luna ang mga mata ni Zane sa ibabaw ng maskara, ang parehong mga mata na puno ng pang-aasar at kasamaan, na nakita niya sa hardin, isang alaala ng takot ang bumalik. Nakilala niya ang mga iyon. Ang kanyang katahimikan na dulot ng trauma ay biglang nabasag ng isang malakas at matinis na sigaw. Hindi ito isang sigaw ng takot, kundi isang sigaw ng tapang. "Ikaw lumayo ka sa kuya ko, tulong-tulong." Ang sigaw ni Luna ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Nagising ang mga nurse. Si Mang Gregorio na nagbabantay sa labas ng pinto ay mabilis na pumasok. Natuliro si Zane. Itinapon niya ang syringe at sinubukang tumakbo. Ngunit huli na. Sinalubong siya ni Mang Gregorio sa pinto. Sa kabila ng kanyang edad, ang lakas ng hardinero na hinubog ng taon ng pagtatrabaho at katapatan ay hindi matatawaran. Isang malakas na suntok ang kanyang pinakawalan at si Zane ay bumagsak sa sahig walang malay. Niyakap ni Mang Gregorio si Luna na nanginginig. Dumating ang mga gwardiya at dinampot si Zane. Habang nagkakagulo, isang nurse ang nagmamadaling pumasok sa silid, hawak ang isang telepono. Doktor galing po sa National Kidney and Transplant Institute. May tumawag po, may nahanap na silang donor. Napatigil ang lahat. Pagkalipas ng ilang minuto, habang si Luna ay umiiyak, sa yakap ni Mang Gregorio, isang lalaki ang pumasok sa silid, kasama ang mga doktor. Ang lalaki ay nasa mga 30, nakasuot ng simpleng damit, at ang kanyang mukha ay pamilyar. Siya ay isang trooper ng jeep. Lumapit siya sa kama ni Kian. Tumingin siya kay Don Francisco, nakararating lang, at nalaman ang lahat ng nangyari. "Pasensya na po, Don Francisco," sabi ng lalaki sa isang magalang na boses. "Nabasa ko po sa dyaryo ang tungkol sa apo ninyo. Nagpa-test po ako agad. Ako po yung trooper ng jeep na minsan ay nasiraan malapit sa estero. Wala po akong pambili ng gamot para sa anak kong may sakit noon. Pero itong batang ito," itinuro niya si Kian. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng barya na nasa bulsa niya. Sabi niya, "Para po sa anak ninyo." Isang luhang pumatak mula sa mga mata ni Don Francisco. Ang kabutihan, ang isang maliit na butil ng kabutihan na itinanim ng kanyang apo sa gitna ng kahirapan, ay bumalik ngayon para anihin, para iligtas ang kanyang buhay. "Salamat," sabi ni Don Francisco at hinawakan ang kamay ng trooper. Maraming salamat." Ang pag-asa na kanina'y tila isang malayong bituin ay biglang naging isang nakakasilaw na araw. Habang inihahanda si Kian para sa operasyon, alam ng lahat na ito ay isang milagro. Isang milagrong isinilang mula sa isang bulsa na puno ng barya at isang pusong puno ng kabutihan. Ang operasyon ay tumagal ng 8 oras. 8 oras ng pag-aantay na tila isang kawalang hanggan. Si Don Francisco, si Luna at si Mang Gregorio ay hindi umalis sa kanilang kinauupuan. Sa labas ng operating room, ang kanilang mga panalangin
ay tila isang hindi nakikitang sinulid na kumukonekta sa kanila sa batang nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto at lumabas ang doktor, ang kanyang pagod na mukha ay may bakas ng isang ngiti. Ang operasyon ay isang tagumpay. Sabi niya, ang tatlong salitang iyon ay sapat na para gumuho ang lahat ng tensyon at takot. Napayakap si Don Francisco kay Luna at sa kauna-unahang pagkakataon, umiyak sila, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Mabilis na lumipas ang mga buwan, si Kian ay ganap ng gumaling. Ang sakit sa dugo na minana niya sa kanyang ina ay isa na lamang masamang alaala. Sina Victor at Zane pagkatapos ng isang mabilis na paglilitis ay parehong nahatulan ng mahabang pagkakakulong. Ang kanilang kasakiman ay nagdulot sa kanila ng isang buhay sa likod ng rehas. Ngunit ang pamilya Roxas ay hindi naghahanap ng paghihiganti. Naghahanap sila ng paghilom. Isang maaraw na umaga, bumisita sila sa lugar kung saan dating nakatayo ang kanilang barong-barong sa estero. Wala na ang dikit-dikit na mga bahay. Sa halip, isang malinis at bagong gusali ang nakatayo roon. Isang gusali na may malalaking bintana at isang palaruan sa gilid. Ano to, Lolo? Tanong ni Luna, na ngayon ay isa ng masayahin at bibang bata. Ngumiti si Don Francisco. Ito ang Maria's Garden, sagot niya. Maria ang tunay na pangalan ni Angelica. Isang community center at library para sa lahat ng bata dito, para wala ng batang magugutom o hindi makakapag-aral. Ito ang bagong legacy ng inyong ina. Pumasok sila sa loob. Ang mga pader ay puno ng mga libro at ang mga bata mula sa komunidad ay masayang nagbabasa at naglalaro. Sa gitna ng library, may isang malaking larawan ni Angelica na nakangiti. Lahat ng ito ay pinamahalaan ng isang bagong foundation. Sabi ni Kian na ngayon ay isang binatilyo na mas matangkad at may kumpiyansa sa sarili. Ang Perlas Foundation, ang unang donasyon ay ang card na iniwan ni Inay. Ang kanilang buhay ay nagpatuloy. Si Don Francisco sa payo ng kanyang mga apo ay nagretiro na. Ipinasa niya ang pamumuno ng Roxas Group sa isang grupo ng mga profesional. Ang kanyang mga araw ay ginugol niya hindi na sa mga boardroom kundi sa hardin ng mansyon kasama sina Kian at Luna. Isang hapon, habang sila ay nagtatanim ng mga bagong rosas, ang parehong uri ng rosas na paborito ni Angelica, isang kotse ang huminto sa kanilang gate. Bumaba mula rito si Eileen. Payat siya, wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at ang kanyang muka ay may bakas ng pagsisisi. Patawad, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Patawarin niyo sana ako sa lahat ng nagawa ko. Si Kian at Luna ay nagkatinginan. Lumapit si Kian kay Eileen. Wala siyang sinabi. Sa halip iniabot niya ang isang maliit na trowel. Isang imbitasyon. Naluha si Eileen at tinanggap ito. At doon sa ilalim ng araw, ang 4 na natitirang miyembro ng pamilya Roxas, isang lolo, 2 apo, at isang nagkasalang tiyahin, ay nagsimulang magtanim. Ang kanilang mga kamay ay magkakasama sa lupa, sabay-sabay na naghihilom. Pagkalipas ng ilang taon, ang mansyon sa Forbes Park ay hindi na isang malamig na palasyo. Ito ay naging isang tahanan, puno ng tawanan at pagmamahal. Si Luna ay naging isang mahusay na pintor. Ang kanyang mga obra ay laging puno ng maliliwanag na kulay. Si Kian naman, habang tinatapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo, ay aktibong tumutulong sa pamamahala ng kanilang foundation. Isang araw, sa anibersaryo ng kamatayan ni Angelica, dinalaw nilang 3 ang kanyang puntod. Hindi na sila nagdala ng mga bulaklak. Sa halip inilatag ni Don Francisco ang isang financial report. Anak, ang kumpanya ay mas matatag na ngayon at mas makatao. Inilatag ni Luna ang isang maliit na painting ng isang hardin na puno ng sikat ng araw. Inay, masaya na kami. At si Kian,
Inilabas niya ang isang bagay mula sa kanyang wallet. Hindi ang perlas card na ngayon ay nakadisplay na sa museo ng foundation. Ang inilabas niya ay ang kanyang college diploma. Summa cum laude. Inay, para sa'yo to, bulong niya. Natupad na namin ang pangarap mo. Masaya na kami. At ligtas. Tumingin sila sa kalangitan at isang mainit na sinag ng araw ang tumama sa kanilang mga mukha, tila isang yakap mula sa kabilang buhay. Sila ay isang pamilyang sinubok ng kasakiman, winasak ng kasinungalingan, ngunit muling binuo at pinagtibay ng pag-ibig at sakripisyo. Habang paalis sila sa sementeryo, hinawakan ni Don Francisco ang mga kamay ng kanyang mga apo. Ang kanilang mga anino ay humaba sa papalubog na araw. Hindi na sila tumingin pabalik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap isang kinabukasang kanilang itinanim, diniligan ng luha, at ngayon ay namumulaklak ng buong ganda. Ang hardin ni Angelica ay hindi na lamang isang lugar. Ito na ang kanilang buhay.